Inyo ang resulta ng isang presidential survey online. Ginawa ito ng Wow Trending PH. In just one day, ngayong araw na ito 63,000 votes in one day. Ganito ang tanong, sino ang iboboto mo sa pagka-presidente at bakit? Yan, may apat na choices. Inday Sara Duterte, Martin Romualdez, Raffy Tulfo, Chis Escudero. Okay, so unahin natin si Inday Sara Duterte, nakakuha ng 92%. Martin Romualdez, 2%. Raffy Tulfo, 4%. Chis Escudero, 2%. Last week, may ganitong online survey na naman ako nakita. 95% ang nakuha ni VP Inday Sara. Talagang nagre-reflect itong mga ganitong survey, parehas sa mga nababasa ko sa comment section. Every time na may mga post ng mainstream media, Philippine Star, Inquirer, News 5, tungkol dito sa, lalo na sa impeachment complaint, itong Quadcom, itong Committee on Good Government and Public Accountability, yung mga birada nila against kay VP Sara. Nako, pag binabasa ko ang mga comment section, 90% sa mga comments ay nagpapabor kay VP Inday Sara. Sinasabi nila na ang gusto nilang maging presidente ay si VP Inday Sara. So, ito, napakababa ang nakuha ni Speaker Martin Romualdez, 2% lang. At consonant ito o nagtutugma sa mga previous other surveys, yung mga malalaking survey. Example, yung Pulse Asia, Publicus Asia, yung maliban lang sa may dalawang survey na alanganin, Octa Research at saka Tangerine. Itong pinaka-latest, yung WR numero. Talagang nangunguna si VP Inday Sara na sinusundan naman ni Senator Raffy Tulfo. So, ang talagang malakas lang sa 2028 na magkakalaban, Raffy Tulfo and VP Inday Sara. Si Speaker Martin Romualdez, I don't know anong dahilan, bakit hindi umaangat yung survey ratings niya? Kahit ilang bilyong ayuda na ang naipapamigay niya. I think for this year, itotal mo lahat yung kung sa AIX, AKAP, TUPAD, ano pa dyan. Parang abot ata ng 500 billion. Ayuda. Despite sa kabibigay ng ayuda, bakit ang taong bayan hindi siya pinipili na maging presidente? Meron ang post si Jason sa kahapon ba o kanina umaga lang. Sabi niya, kahit anong gagawin mo pa, meaning tinutukoy niya si Speaker Martin Romualdez, kahit magtambling-tambling ka pa, kahit anong tulay ang imong tatahakin, kahit anong gawin mo, hindi ka magpre-presidente, hindi ka mag-prime minister, hindi ka magiging vice president, or hindi ka maluklok kahit senador man lang. Grabing prediction, no? Grabing pangitain ni Jason sa yung nakikita niyang political career ni Speaker Martin Romualdez. To recall,
nagkandidato na siya na na pagka-senador noong 2016. Nagpa-endorse pa siya kay then Mayor Rodrigo Roa Duterte. Parang magkakasama sila noon eh. Si PRRD, si PGMA, magkakasama sila. Yung nakaraang eleksyon yung 2022 election, isang partido lang sila ni GMA, ni BP Sara, then Mayor Inday Sara, Romualdez, magkakasama yan noon. Ngayon sila nang magkakalaban. Except lang kay PGMA na medyo naging tahimik naman si PGMA. Ano na bang nangyari kay PGMA na parang dumistansya naman siya kay BP Sara. Okay, ulitin ko Ipasahin natin mga comments. Inday Sara Duterte, 92%. Martin Romualdez, 2%. Rafi Tulfo, 4%. Cheese Escudero, 2%. Ibinuhos na nila lahat ng paninira kay BP Sara. After all, ng paninira, diyan, nangunguna pa rin siya sa mga surveys. So, gusto kasi nila parang gayahin yung nangyari kay Vice President J. Jomar Binay noong, kailan ba yan, 2010? Talagang napaka-popular si VP Binay nung una. Akala ko nga magpre-presidente. Kaya lang nung binanatan nila, nilabas ang mga, alam mo, ganyan sa politika kalkalin nila ang baho. O may nakalkal na issues against VP Binay, tinalabas. Mula noon, wala na. Hindi na siya nakabangon. Dito kay BP Sara, I don't know. Kinalkal na nila lahat. Kaya lang, halos wala mang laman. Yung confidential funds man lang ang kanilang confidential funds man lang ang kanilang binabato. Confidential nga At saka, hindi pa conclusive, hindi pa tapos yung findings ng COA. Kaya to me, it does not hold water. Malalampasan ito ni BP Sara. After that, impeachment. Hanggang ngayon, di naman umuusad ang impeachment. Nakabinbin pa lang doon sa Office of the Secretary General. Kawawa na si Congresswoman Franz Castro. Zero. Yung naghanda na sila ng resolution. Papirmahan sa mga kongresista para mai-endorse na ang impeachment complaint sa Senado. As of 2 days ago, 0 pa lang ang nakapirma. Meron silang pledges na nakuha more than 10 daw. Anong mangyayari sa pledges? Ibig sabihin, medyo nag-iisip ng maigi ang mga kongresista. Kasi timing yung announcement ng Iglesia ni Cristo na magrarally sila in support sa panawagan ni PBBM na huwag nang ituloy ang impeachment complaint. Hindi mo pwedeng banggain ng iglesia, tatandaanan ka ng Iglesia ni Cristo pag pumirma ka sa resolusyon na yon. Yun. Kaya malungkot ang Christmas ni Franz Castro. I don't know kung nag-celebrate silang Christmas kay makakaliwa man sila.